Hello po. Good day po sa lahat. Honestly, medyo magulo pa po talaga yung ating klase, but still, I hope na magiging okay din po. At sana, makipag-cooperate pa din po kayo. We have made some adjustment on our course outline before, so ito na po yung ngayon. So, hanggang Unit 4 pa rin po, bago tayo mag-midterm. Ito na po yung mga topics. Okay. So, yan na po yung ating part 1. May mga files na po dyan. Basa-basahin nyo na lang po. Ito na po yung ating part 2. So, yan na po yung naman ng ating module na pinadala for the part 2. So, this topic is very important kasi you're going to know yourselves better kasi nga ang title nyan self-awareness at saka values development. So, para po talaga sa inyo yan. So, dapat ay matutunan kayo dito. And pakitake note na lang rin po ng ibang keywords kasi yung iba baka wala dito. Sinasabi ko lang as additional. So, pakitake note na lang po baka masama pa sa quiz o sa exam. So, ito po yung nakalagay dito, introduction. Ako lang po yan ng word. Actually, yung first statement po na yan na is an aspect of human being that reflects the individual's emotion, psychological, spiritual, and total personality. Yan po ay definition ng self. Okay? So, pag tinanong ko yung definition ng self, yan po yan. Self is an aspect of human being. Okay? Yan na yan. Tapos, dyan din po nakalagay yung definition ng self-awareness and self-acceptance. So, para hindi po kayo malito, when you say self-awareness, ibig sabihin po nun to accept oneself, one's strength, and weaknesses. Yun po yung self-awareness. However, when you say self-acceptance naman po, ito yung accepting and understanding himself before the others. Okay? So, yun. Alamin niyo yung pagkakaiba nila. Bago tayo mag-jump up dito sa different aspects of self, may additional lang pala ako dito sa self-acceptance na to. There are, may nabasa ako dito sa the process of self-acceptance includes identifying especially what you as a human being. Yun. So, yun po pinaka-importante sa lahat. Kilalanin mo yung sarili mo kung sino ka talaga as tao. So, kasama po dyan na factor yung gender. So, dapat alam mo kung ano ka talaga. Kung lalaki ka ba talaga, babae ka talaga, or iba pa. Basta ganun po, yun. Sunod na factor sa self-acceptance ay yung age, ganun. So, dapat aware ka kung ilang taon ka na, alam mo. Tapos, yung mga habits mo, dapat alam mo rin. Kung yung mga paborito mo. Yan. So, balik tayo sa gender. So, kung ano yung gender mo, for example, kasi marami na ngayong mga lesbians at saka mga gay. Okay na naman yan kasi kung ano yung kung ano yung tawag dyan. Ano yung pananaw mo, ano yung belief mo, okay na naman yun. Basta importante kilala mo kung sino ka talaga. Kung for example, lesbian ka, kilala mo na lesbian ka, so magiging aware ka at matatanggap mo rin yan. Okay, tanggapin mo muna sa sarili mo kasi hindi yan matatanggap na ibang tao pag
ikaw mismo sa sarili mo hindi mo matanggap. Di ba? O sige, okay. Punta tayo dito sa different aspects of self. So, balik tayo dito kanina. Pag sinabi natin self, yung kabuuan mo yun. Kasama dyan yung physical aspect, emotional aspects, mental, tsaka yung spiritual aspect. So, when you say physical aspect, guys, physical. So, yun yung physical body. Next, when you say emotional naman, ito yung iyong feelings. Tama? Emotions. Then, mental aspects naman, siyempre, ito yung inyong thinking ability. Ito yung mga knowledge na sa isip nyo, kung paano kayo mag-isip. Then, spiritual values naman, ito yung inyong belief or paniniwala kung may kaluluwa ba kayo or ganun o wala. Tapos, syempre, ang pinakaano dyan is yung religion. Yun yung religious belief pagdating na spiritual. So, yan yung aspects ng sarili. So, yan guys, lahat ng apat na yan dapat balance na sila tsaka healthy every time. At dapat tuloy-tuloy din yung development. Kasi habang nagkakaedad tayo, nagkakaroon ng changes, so dapat makakope ka doon o kaya makasabay ka. So, hindi mo magawa yun pag hindi mo kilala yung sarili mo, wala kang self-awareness. So, yun yun. Self-awareness. So, punta tayo dito sa may self-awareness theory. So, meron tayong dalawang klase. Ano dyan? Hindi lang naka-number type. Yan yung first, yung ating subjective self-awareness. Then yung sunod, yung objective self-awareness. So, yung kaiba niyan guys, sa subjective self-awareness, dito, own perception lang yung pinapaniwalaan mo, o kaya own behavior mo lang. Walang ibang taong involved. Yung sarili mo lang. Yung sarili mong observation, sarili mong experiences yung ginagamit mo para ma-aware ka sa sarili mo. Then yung second, yung objective self-awareness naman, ito, involved na yung ibang tao. Kumbaga, nakikita mo sa kanila kung ano yung kakaiba. So, nagiging aware ka kung ano yung ugali nila, ugali mo, kino-compare mo na. So, yun na yun, subjective. Objective na pala yun. Objective na yun. So, pag walang ibang tao involved, ikaw lang, subjective yun. Pag may taong involved na iba, tapos may comparison na nangyayari sa ugali mo, sa ugali nila, attitude mo, attitude nila, objective na yan. Okay? And, objective awareness. So, nakalagay din dyan kung ano yung mga examples ng dapat kayong ma-aware. Yan. Ma-aware kayo sa inyong actions and moment, attitudes, actions per moment, emotions in the moment. Yan, yung mga examples ng awareness. Bago tayo mag-jump up dito sa values development, meron akong addition doon sa about self-awareness is yung self-assessment. So, ano yun? Ulit, may self na, may definition ng self, may definition na rin ng self-awareness, may definition na rin kayo ng self-acceptance, at last ngayon ay yung self-assessment. So, importante din po yun. Konektado po yun sila. Kung wala kayong self-awareness, wala kayong self-acceptance, wala rin kayong self-assessment. Ano po yung self-assessment na sinasabi? Yung self-assessment po, ibig sabihin nun, improving yourself. Na-assist mo siya. For example, nagkaroon ka ng failure in life. For example, broken-hearted ka. Hindi mo ma-assist yung sarili mo pag wala kang self-awareness at saka self-acceptance. So, may tendency po yun ng suicidal o kaya
pagkabaliw, mga ganun. So, dapat po talaga marunong kayong ma-aware kayo sa sarili nyo at marunong din kayong tumanggap sa sarili nyo. Okay, then para magkaroon kayo ng self-assessment na sinasabi. So, next, jump up na po tayo dito sa values development. So, values. When you say values, guys, paiksain ko lang. Ito yung criteria on measuring the worth of something. Sa Tagalog, pagpapahalaga. O kaya, paano mo siya pahalagan, paano mo bibigyan ng halaga, gaano ba siya kahalaga. Yun yung values. Ano yung mga papahalagahan mo. Basta, Tagalog na values, halaga. Okay? So, dito nakalagay yung mga core values. Ito yung mga basic values ng tao. First is yung maka-Diyos, then pagka-makatao, pagka-makabansa, at pagka-makalikasan. So, pagka-maka-Diyos, bibigyan mo ng halaga yung ating Creator. Then, pagka-makatao, siyempre, bibigyan mo rin ng halaga yung other people surrounding mo. Pagka-makabansa, yung ating country. At yung pagka-makakalikasan ay yung ating environment. So, when you say values, ang Tagalog doon, halaga, di ba? The criteria on measuring the worth of something. So, iba yung definition dito sa taas. Pero pwede nyo rin magamit to. Pinay-click ko rin sa akin. Then dito guys, sa mga activity pala, kaya dito sa assessment na to na nakalagay sa ilalim ng inyong mga modules, pwede nyo na sagutan agad yan, pero huwag nyo na ipas agad kasi hindi pa naman required yan unless na nakalagay siya or nakapost siya doon sa inyong classwork. So, pag nakapost doon sa inyong classwork, yun na, pwede nyo nang ipasa. Pero pag ganito hindi pa siya nakapost sa classwork, pwede nyo rin sasagutan para pag ni-required na sagutan nyo, madali nyo na lang sagutan. Kumbaga, preparation pa lang to. Saka optional naman to kung ito yung gagamitin naming assessment or hindi. For example, nakalagay dito reflection paper. Pwede naman po kaming magpa-quiz or iba yung gagawin namin. At least may assessment po. Ang kagandahan lang po ng ganito na mayroong ganito, at least prepared po kayo. So, whenever na magkaroon ng ganito, itong activity na to, meron na kayong idea. So, sana po medyo okay na yung mga kaguluhan. At sana mas lalo nyo naintindihan yung chapter na to at yung mga iba pang naunang chapter. Tsaka yung ating course outline. Ito na po yung bago, so pasensya na po. Sige po, susunod ulit. Thank you. Ay.